ay nagugas ng paa ni Jesus. Dalawa ho. Yung isa ay hindi pinangalan. Pero most probably ang tawag sa kanya ay Maria Magdalena. Ito sa atin ngayon ay ang tawag dito ay si Maria ng Bitanya. Yung Maria na kapatid ni Marta at ni Lazaro. Ang tawag namin sa kanya ay hindi si Maria Magdalena, kundi si Maria ng Bitanya. Kasi tagalog sila sa Bitanya. At ito yung yugto na kung saan ay hinugasan ni Maria ng Bitanya ang paa ni Jesus. Bahagi yun na kung saan ay makita ko namin na nagpahayag na medyo hindi pagsang-ayon si Judas na nagkanulong kay Jesus. So, nakasabi dito natin, nangungupit. So, siya kasi may hawak ng tawagin natin na interesor ng 12 alagad. So, siya binigyan ng kapangyarihan. Sana po ay walang nangungupit sa ating pagkataon. Ang maaaring halaga ng papago ay binahagi dito natin na 300 denaryo. Yan po ay halos na bumas na isang taong sahod. So, kasi ilang araw sa loob ng isang taon. So, ang kalimitang sahod ng panahon ngayon na rin ay isang denaryo bawat isang araw. Kaya, mamahaling pabango, bahagi yun na makita ko namin ang ibinahid sa paa ni Jesus. Bahagi yun, minsan ay sabi nga natin na minsan mayroon ng temptation na kapag binibihisa namin yung mga puot ng simbahan, minsan sinasabi namin na ay paano naman yung mga duha. So, lalo-lalo na ngayong panahon na ito, na sang-ayon ako sa report ay malaki yung agwat ng mga mahihirap at ng mga duha. Lalo na ngayon. Pero hindi na ako bago yan. Sabi na ako, yung agwat na kututusin nyo ay since immemorial pa. As far as sang-ayon sa mga dalubasa, bago pa dumating ang mga Espanyol, ay meron na agwat ang mga mahihirap at ang mga mayayaman na sa gitna ng panahon ay nakita natin na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ng panahon ng bago dumating ang mga Kastila, yung mga tawagin natin yung mga chief, no? Yung mga itinutuloy natin mga tribal chief, yung mga makita natin ng mga elite na dinala hanggang ngayon. Sabi nga ay sa
ay pagmamahayari lamang ng 1% ng mga mamamayan. At alin yun, yung mga mayaman, may mga itinutuloy natin kasama doon sa yung 100 corporation at 100 families sa Pilipinas. Kaano na bahagi ang kanila. At tayo ay may kung higit kumulang na 120 million ay nag-aabi na natitira. Kaya lang, sabi nga ako dito, ay iba, magkaiba yun, na yung pagkaparangal kay Jesus at yung ginagawa natin sa ating mga santo at santa ay bahagi rin ng ating pagkilos. At hindi rin dapat natin kalimutan ang mga mukha. Kaya nga po yung maalaga, binanggit ko kahapon na Palm Sunday ay tinuturing din natin alay kapwa. No? Tayo ay patuloy na tumutulong sa ating mga kapatid na kung tawagin natin ay mga may hirap at sa gitna ng kanilang panghinan, lalo-lalo na sa mga sakuna. So, at yun ay hindi mo natin nakakalimutan. Ngayong panahon na ito ng Kwaresma, bahagi rin ng ating pagkilos. Kaya kung tayo kung tawagin natin ay Caritas, yung grupo, o kung tawagin natin dito sa ating diocese ay Social Action Group. Yun ay bahagi yun ng pagkilos na tinutugunan namin yung mga kapatid namin ng mga duka at patuloy tayo kahit pa paano ay makita ko natin na rin ay pinangangalagaan namin. Pero yung para din naman sa pagkaparangal kay Jesus, sabi nga dito ay ito'y paghahanda para sa ating paglilibing. Yung sabi ni Jesus ng pinahiran ni Maria ang paa ni Jesus. So pala yung malaga na pagkilos, pangalaga sa mga lupa at yung pagkasaayos natin na mga gawain pangsamba, mga bulaklak, mga pabango, mga pagpapahalaga natin, pagkasaayos natin, yung pagtulo natin para mapaganda yung ating simbahan na siya rin pinagpupulungan natin. Sabi nga natin ay kinakailangan natin makita rin natin yung parehong pagtulong na kinakailangan natin sa katuparan. At ano yung kinakailangan natin umasa? Sabi nga ako dito, pangungupit. No? Pangungupit. At sana po ay sabi nga ako natin ay may tulong natin. Kasi kung minsan kahit nasabihin natin na pangungupit, pangangalaga natin, pangalagaan natin yung mga bagay na atin at yung mga bagay na hindi atin. Nawang makita ko natin yung parehong pagkilos na ito na kung saan ay nawa ay matulungan natin sa pagkahak natin sa daigdig na ito. Bahagi rin dito at sa uli, mayroon nyo dito ang pagkakataon natin at gusto nilang patayin sinasagot. Bakit? Kasi ito yung pruweba pruweba na
himala na Jesus. Gusto nilang burahin yung mga magagandang ginawa ni Jesus. Kaya dino, paalala rin sa akin na kung minsan may mga tao rin yung gustong burahin yung mga magagandang ginawa natin. Huwag niyong burahin yung magandang ginawa ng iba. Anong gagawin mo natin? Gumawa rin tayo ng maganda katulad ng iba. Huwag natin burahin yung magandang ginawa nila. Gumawa tayo ng sarili natin magagandang gawa. Yun nawa yung makita natin ng pagkilos maging positibo sa paglugo natin sa panawagan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga nung sabi ni Jesus, ano siya ginugulo ninyo? No? Ginugulo nila si Maria na nais na pahira ng paa niya ng pabango ng isang mamahaling pabango. Makita natin na yun yung pamamaraan na pinakita ni Maria ng Betania, yung kanyang pagpapahalaga at kanyang pagsamba kay Jesus. At rin naman yung naging hamon natin sa ating pagkilos na kung may mga tao tumutulong para sa mga duka sa pangalan ng Jesus, suportahan natin. Kapag kung may mga taong gumagawa para sa pagkaparangal at maging bahagi ng maayos nating pagsamba, tulungan din natin. Kasi ito yung pareho para sa ikalulugod ng